Daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa at magbibigay ng mahalagang impormasyong makatutulong sa mga nais magtrabaho sa ibayong dagat. Magandang gabi po. Ako ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa. Silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Maraming beses nang naipakita ang mga tourist spots, bargain places at iba pang exciting areas ng Hong Kong. Pero tinitiyak ko sa inyo, isang kakaibang tour ng Hong Kong ang inyong matutunghayan sa mga susunod na sandali. Naku, excited na nga ako. Alam niyo ba kung bakit? Ako kasi ang magiging tour guide nyo. At may sorpresa pa ako sa inyo. Sasamahan tayo ng good friend ko at dati kong kasama sa unang hirit, ang Miss Universe ng buhay nating lahat, si Miss Miriam Kiambao Rondinelli. Hindi na talaga bago ang Pinoy sa Hong Kong. Saang sulok ka man mapadpad, tiyak, makakatisod ka ng Filipino. Hi, binabati ko lahat ng pamilya ko, lalo-lalo na ang aking papa. Kamusta na papa? Mga anak ko. Pero bago pa man natin kilalanin ang mga kababayan natin, samahan niyo muna akong ikutin ang mga iskinitang bibihira lang libutin ng mga turista rito. Ang Hong Kong ay binubuo ng dalawang malalaking isla, ang Hong Kong Side at ang Kowloon Side. Nariyan din ang daang-daang maliliit pang isla na nakapalibot. Dito sa Kowloon Side, magsisimula ang aking biyahe. Dito, walang sinasayang na oras. Bago pa sumikat ang araw, umpisa na ang bentahan at tawaran sa palengke. Ito po ang isa sa pinakabising lugar dito sa Hong Kong, ang Tai Po Market, kung saan maaga pa lang ay dagsana ang mga tao para mamalengke at mamili ng iba't ibang produkto. Sa lugar din pong ito matatagpuan ang Man Mo Temple, ang pinakamatandang templo sa buong Hong Kong na naitayo noong 1847. Ang templong ito ay bahay ng dalawa sa mga Diyos ng mga Buddhist dito sa Hong Kong. Si Man o ang itinuturing na God of Literature at si Mo ang God of War. Buddhism ang relihiyon ng mga Chino rito. Pero ganun pa man, may iba't ibang Diyos pa silang sinasamba rito dahil na rin sa impluwensya ng Confucianism at iba pang relihiyon. Iba't ibang Diyos ang kanilang sinasamba. Bawat Diyos ay may kinakatawang aspeto ng buhay. Umaasa yung mga taong pumupunta dito na yung mga kahilingan nila sa pamamagitan ng usok ng insenso ay makakarating sa mga Diyos na pinagdadasalan nila at magkakaroon ng katuparan. Sana yung mga hiling ko matupad din. Upang makasigurong matupad ang dasal ko, kinilala ko ang iba pang Diyos ng mga Chino. Akyatin namin ang 10,000 Buddhas Monastery. Kaya siya 10,000 dahil makakita tayo ng more than 10,000 Buddhas pagdating natin sa taas. Para makita mo ang 10,000 Buddhas, kailangan akyatin mo tong 500 steps. 500 steps ha.
Nakakalimampu pa lang ako talagang pagod na ako. Makikita natin talaga kung gaano kalakas yung pananampalataya ng mga taong pumupunta dito. Kahit na meron silang mga dalang karne o kaya prutas o offering, talagang tinatapos nila itong 500 steps para makarating sa taas. Sa aming pag-akyat, kapansin-pansin na ang iba't ibang anyo ng mga Buddha. May nakatawa, palabiro at nakasimangot. At nalaman ko rin na hindi lang pala 10,000 Buddhas ang meron dito, kundi humigit kumulang 13,000 pala. Karamihan sa 13,000 Buddhas na makikita dito sa monasteryo ay idinonate ng mga nananampalataya. Ang mga ito ay nilikha ng Shanghai craftsmen. Ng tram. Ayan yan. Sa halagang $2 o 14 pesos, malilibot mo na ang buong Hong Kong, lalo na yung mga dilig-dilig mo. Bawat 7 piso, katumbas nito ay isang Hong Kong dollar. Kaya pihadong makakatipid kung ito ang sasakyan mo kesa sa makabago nilang tren. Bali yung tram nila, may pangalawang palabas. Para mas maganda yung view mo lang. Hindi mo sumakay sa taas. Para kitang-kita mo lang. Dito mo rin makakahalubilo ang ilan sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Hong Kong na ang mga amoy puti. Nakasaga pa nga ako ng ilang kwento. Paano nagbabago? Yes! Ano, magandang pagbabago? Pang pagbabago. Ewan mo. Kasi most of the time, kasi sila sa mga girl na amo. So, kapag medyo lagi kayong nag-uusap na employer mo na lalaki, doon nagkakaroon ng gap. You know? Marami pa raw ang mga kwentong tulad nito na maririnig ko oras na marating ko na ang tambayan ng mga Pinoy. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy muna ang pagtutur natin. Bagamat mabagal at halos nalalanghap mo na ang lahat ng usok na nanggagaling sa mga sasakyan, mainam pa rin ang biyahe rito dahil nananamnam mo ng gusto ang syudad mula sa maunlad nitong distrito patungo sa mga eskinitang magpapaalala sa iyo kung gaano nakatanda ang kultura ng islang ito. Tuloy-tuloy ang pag-unlad ng lugar na ito dahil sa mga nagtataasang gusali. Pero sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang tunay na lasa at amoy ng kulturang Chino. Katulad na lamang sa tindahang ito kung saan nagbebenta sila ng medyo kakaiba, dried seahorse at pinatuyong balat ng palaka. Ang sinasabi nila, pampakinis daw ito ng balat at pampaganda ng boses. Mukhang may pag-asa na ako. La 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 la! Kaya boses ko nito. Tingnan ko kung makakain ko siya. Mukhang marami pang balat ng palaka at dried seahorse ang kakainin ko para lang maging singtinis ng mga nagtatanghal dito sa Cantonese Opera House ang boses ko. Dito masasaksihan kung paano pinagbubuhusan ng pagod at atensyon ng mga Chino ang kanilang sining mula sa makukulay na costume at make-up. Pati na rin bawat galaw ng katawan at mata nila. Para sa isang dayuhang tulad ko, mahirap intindihin ang dulang ito. Pero dahil na rin sa kanilang facial expression at malalaking kilos, tila nasasakyan ko na rin ang istorya. Mahaba ang istorya ng kultura at kasaysayan ng Hong Kong. Sa mga wall village nito malalaman ng ilan. Kung sa Pilipinas may intramuros, dito sa Hong Kong may tinatawag na walled village o yung luway sa salita nila. Pinaligiran ng pader itong village na ito para magsilbing proteksyon ng komunidad. At kinalaunan yung mga lumang bahay na haluan na rin ng mga bagong gusali. Katulad na lang nito. Isa lang ang Lo Wai sa nagdadamihang wall village dito sa Hong Kong. Karamihan sa kanila ay itinayo noong 17th century. Ang nakalulungkot lang, bagamat kita pa rin ang makalumang estruktura nito, napapalitan na ang anyo nito sa loob. Ito na
na lang yung natira sa kusina na sinasabing lutuan ng puto ng mga residente dito. Dito kumukuha ng pagkakakitaan yung mga tao na nakatira noong unang panahon. Hindi pa rito natatapos ang pagkilala ko sa kultura at kasaysayan ng Hong Kong. Sa ilang araw na paglalakad sa mga eskinita rito, hindi ko aakalaing isang kaibigan pala ang aking muling makakwentuhan. Matapos siyang ikasal, 2 taon na ang nakararaan. Dito na sa Hong Kong napili ni Miriam at ang napangasawa niyang si Claudio manirahan. Paano kasi? Narito ang kanilang negosyo. Kahit paano, nasanay na rin si Miriam sa buhay expat. Ang ruta ko madalas from the house, going to the gym, and then to the malls. Minsan kasi I have friends who I meet for coffee or tea. Oops! Yun. So, yun ang madalas kong ruta. Siyempre pa, pinaunlakan niya kaming makapasok sa munti nilang palasyo. Give you a quick tour? Yeah. Okay, this is our studio. Actually, this room is supposed to be for Claudio lang when he comes home, brings home work, checks his computer. Pero ako na rin gumagamit. Ito yung framed picture, is framed sketch ng mom ni Claudio. Asawa ko kasi mahilig siya sa artworks, especially Asian artworks. So, if you will see, marami kami mga antique sculptures, antique paintings, Asian paintings, antique statues, gaya nito, mga Buddhas. This is an Italian lamp. Wow. And this is a table made of 200-year-old wood. Wow. So my husband chose the design, tapos pinagawa na lang niya. I gave this as a gift to Claudio kasi alam ko mahilig siya sa mga core sculptures and statues, so I gave this to him. Ito, isa sa mga Pinoy touches sa bahay na to. Ayan, galing Pilipinas. Boracay. Sa ganitong paraan na lang daw bumabawi si Miriam, ang bumili ng mga gamit na likhang Pinoy, para kahit paano'y mapalapit pa rin siya sa Pinas. Bukod dito, madalas pa rin naman daw siyang umuwi sa atin at sumusubaybay sa mga programang kapuso. Actually, meron kaming satellite TV dito. Nakakapanood din ako ng Unang Hirit, ng Extra, yung At Your Service mo. Talaga? Okay. So this is a temple door. Sa bandang hagdan, nalula ako sa ganda ng pagkakaukit ng wall decor nila. Galing pa raw ito sa Burma. And make sure that the house is homey and something that my husband would like to come home to. So ang trabaho ko dito, yung mga namimili ng mga cushions na ganito. Naglalagay ng mga kandi-kandila, mga flower. One of the favorite parts of the house. Lately kasi winter, super ginaw. Oo nga. Maginaw ngayon sa Hong Kong eh. Pero when it's spring and summer, dito kami nag-hangout. We hang out around the pool. Dito nagla-lounge ang asawa ko for sunbathing. Ang ganda! Nakikipagkita kami sa mga aso. Gano'ng kalalim yan? This is 6 feet. Swerte kami na asawa ko. Nahanap ang bahay na to na may magandang open view. Dahil madalang lang yun dito sa Hong Kong. Karamihan sa mga bahay dito, apartments. Yeah. Tapos dun sa mga apartments, iilan lang din ang merong view dito. Kampante raw sina Miriam sa kanilang seguridad, lalo pat nariyan ang gwardiya nilang si Pedro. Matapang ba si Pedro? Hi, Peter! Hi, Pedro! Very good guard dog, pero sa amin, super mahilig siya sa affection. Pedro. Siguro nga'y medyo hindi pa handa si Pedrong makilala ako, kaya dinala na lang ako ni Miriam sa espesyal na lugar sa kanilang bahay. Meron akong isang kwarto na wardrobe ko lang. Aba siya rin. Malandi din ang asawa ko. Pasok kayo, pakita ko sa Hindi nagpatalo. Hindi siya nagpapatalo. O diba? Well organized. At meron siyang yellow jacket. Miriam, paano ka nag-adjust from Filipino living to Hong Kong lifestyle? Actually, moving to Hong Kong, hindi naman ako masyadong nahirapan in terms of moving from city to city. Kasi maganda naman ang Hong Kong, it's very filled with life, ang daming pwedeng puntahan dito. Pero ang big adjustment ko talaga is when we moved to Italy at times. Kasi hindi ako marunong mag-Italian. Pero otherwise, kung sa asawa at asawa lang, super happy ako sa asawa. So masabi mong parang ang Hong Kong, Pilipinas na rin. Ganun ba? Actually, parang feeling ko nga hindi ako nasa Hong Kong eh. Kasi mga kasama din namin sa bahay, mga Pinoy.
Ganun pa man, may mga ugali raw ang mga Chino sa Hong Kong na kapansin-pansin na kailangang kasanayan na rin ng mga bagong salta rito. Naninibago lang ako pag minsan, kunyari naglalakad ako sa street, tapos meron ako makakasalubong, bubungguin kang gano'n, tapos hindi magsusorry. Okay. Yun. For most foreigners, ang iniisip nila, ay napaka-rude naman yung mga taga Hong Kong. Pero actually, ano lang nila yon, parang siguro hindi lang nare-realize ng mga Chinese na, ewan ko, dapat pala mag-sorry. At ang mga tao, iniisip nila, nagmamadali sila going to work, di ba? They're very preoccupied with business. So, baka hindi nila napapansin na meron pala silang mga natatang. Isa pa maganda dito sa Hong Kong, halos walang pollution. Actually, maluwag sa sasakyan na to. Ito ginagamit mo para makaikot ka ng Hong Kong. Mas masunurin ba ang Pinoy dito? As they say, when in Rome, do as the Romans do. So I think yung mga OFWs dito, sumusunod din sila sa batas ng Hong Kong. Otherwise, huli sila. Dito, grabe, stricto talaga sila dito. Kunyari sa road na yan, pang double line, hindi mo talaga pwedeng i-cross yan. Otherwise, 1 minute from now, huli ka na ng pulis. Tulad ng una kong obserbasyon, pansin na pansin din ni Miriam ang masiging pananampalataya ng mga Chino sa kanilang relihiyon dito. Kaya kanina, parang may nakita akong Chinese, pagdaan niya dito sa harap, gumaganon siya. Parang sa atin, sa Catholic, di ba, sign of the cross, pag dumadaan sa simbahan, sila ganon. Tapos, napapansin ko, araw-araw maraming mga bumibisita dito sa mga temples, nag-aalay sila ng mga Place of incense. worship talaga nila, no? Nananampalataya sila sa mga gods, diba? May mga iba't iba silang, kumbaga yun yung pinaka-patron nila eh. Meron silang gods of fertility, meron silang gods of... Yes. God of war, God of justice. God of rain, whatever. Iba man daw ang pananampalataya at kagawian ng mga Chino sa kanyang kinalakihang paniniwala at ugali. Tila hindi ito naging hadlang kay Miriam na makibahagi sa makulay at mayamang komunidad ng Hong Kong. Dito sa Hong Kong kasi it's an expat and foreign-friendly country. So, sanay na sila na merong ibang mga foreigners who themselves have their own religions and they're willing to allow these foreigners to practice it in their land. Kailangan unahan dito. Mga 8 minutes to Hong Kong from here. 560. Marami pa kaming napuntahan, natawaran at nagimikan ni Miriam dito sa Hong Kong. Pero bago ko ituloy ang kwento namin, ipakikilala ko muna sa inyo ang iba pang mga naging kaibigan ko rito sa Hong Kong. And he's working in the kitchen. It's my own second place. Isa ang Hong Kong sa mga bansang may pinakamaraming OFW. Pero imbes na kumita, ang ilan nating kababayan doon lalong nasasadlak sa dusa. Dito sa Central Park, karaniwang nagtitipon ang mga kababayan nating OFWs. Bawat isa sa kanila may sariling kwento tungkol sa amo o di kaya sa pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero may nasagap rin akong balita. Isang mabigat na problema na pinapasan ng ilan nating kababayan. Isang problemang nag-ugat sa simpleng pampalipas oras lamang. Kung anumang tinatamasang maayos na pamumuhay ng Hong Kong ngayon, yan ay produkto ng ilang dekadang pagtsatsaga ng mga mamamayan dito. At ang mga Pinoy, di nagpahuli, nakibahagi na rin sa mga oportunidad ng isla. 1997 nang formal na ibinalik ng Inglaterra ang isla ng Hong Kong sa China. Ngayon, isa na itong Special Administrative Region ng bansang China. Iisang bansa, ngunit may ibang sistema ng pamamahalang sinusunod. Bagamat maraming pagbabago sa pamamahala, higit sa lahat sa sweldo ng mga Pinoy DH dito, di pa rin gaanong nababawasan ang mga nais sumungkit ng swerte. Tuwing linggo, dagsa ang mga Pinoy dito sa Theater Park. Isinasara na nga ang kahabaan ng kalsadang ito para lang may mapwestuhan ang daan-daang libong Pinoy DH. Nang itutok namin ang kamera sa kanila, sabik nilang kinumusta ang kani-kanilang pamilya. Kumusta na kayo dyan? Hello, Philippines!
Kung sugal man daw ang magtrabaho sa dayuhang bayan, kailangang laruin mo ito ng mahusay, kundi mabobokya ka. Katunayan, marami na ang nabokya. Nalulong na raw sa totoong sugal. Pero talaga dito, ano pa, yung talagang, talagang sugalan talaga. Magkano? Ay, hindi, libo lang yun, hindi lang 5, 10, 15 libo talaga. Libo nga! Ang karaniwang tayang 10 Hong Kong dollars o 70 pesos ay nauuwi sa nakalululang tayaan na 300 Hong Kong dollars o 2,100 pesos kada laro. Kadalasan, nagkukumpul-kumpul daw ang mga nagsusugal na Pinoy sa mga gilid-gilid na mga gusali o underpass. Sa aming paglilibot, napansin namin may mga di talaga mapigil ang pangangati ng kamay. Hibangan lang daw. Meron pa dito weteng. Weteng? Oo. Sino nag-ooperate? Ikaw? Pilipino matatalino. Oh, paano niyo sabing matatalino? Ay kasi, ang mga Pilipino, lahat na business pwedeng pasukan basta kumita lang ng pera, di ba? Yan, talagang hustler. Magkano panalo niyo? Ay, dali ah! Panalo? Minsan, 500. Magkano yung Hong Kong dollars? 800. Eh, natalo na rin kayo, syempre. Magkano natalo niyo? Pinakamalaki? 200, 500, gano'n. Eh, hindi, yun nga, hindi kayo natatakot na baka mamaya kahit paunti-unti maubos yung savings. May control ako. Sinubukan naming magtanong sa mga grupo dito sa underpass kung anong ginagawa nila. Pero maagap nilang itinago ang mga baraha at tinatakpan ng payong ang bandang paanan nila. May nakapagbulong sa amin. Ang sistema pala rito itinatago ang taya sa pamamagitan ng payong. Yung sugal talaga rito is bawal. Kaya ngayon, ang nangyari dyan, linagyan ngayon sila ng surveillance camera ng immigration. Si Efren ay may 14 na taon nang nagtatrabaho bilang driver dito sa Hong Kong. Tulad ng iba, isa lang naman ang dahilan niya kung bakit bumabalasa pa siya ng baraha. Ang lalaki, kaunti lang talaga. Sa bilang, sa mga babae nito, napakarami talaga. So, wala na silang ibang choice, kundi maglibang na lang sa baraha. Ngunit ang magkaroon ng hulihan sa Hong Kong dahil sa sugalan, ang pagtutong its na dati sa labas ginagawa, pinasok na lang nila sa kanilang mga apartment. Kasi nagtataka yung dati, yung pulis, saka yung mga immigration dyan, bakit inaabot ng hanggang madaling araw yung sugal din sa labas? Nang matuklasan ng mga pulis na libo-libo na ang tayaan, dito na sila umalma at hinuli ang mga nagsusugal. Nitong taon lang, may 4 na Pinoy ang nakulong dahil nahuli sa pagsusugal sa ilalim ng bangko ng Hong Kong and Shanghai Bank. Sinubukan naming kilalanin sila, ngunit pinagbawalan kami ng konsulado. Nagkahulihan man daw, tuloy pa rin ang ilang sugarol na Pinoy rito. Idinaraan na lang daw sa ballpen. Ano yung ballpen? Ballpen, ililista yung talo, saka yung ililista yung panalo sa katalo. Kung magkano yung isusukli, saka yung isusukli. Pero para sa grupo ni Namang Efren, di na nila kailangang gawin yon. Lalo pat dito naman sila sa apartment nila nagbabaraha. Magkano po yung pinakamalaki na panalo? Minsan mga 25,000, 30,000. Oh? Hindi pa rito natatapos ang lahat. Pati karera, umaarangkada. Karera? Maliit lang naman eh. Ako naman libangan lang 20-20 lang naman kami. 100 sa isang kwan. Minsan inaabot ng mga 300 sa isang race day. Dalawa tinatapon mo Paano naman daw? Kasi sa baraha, hindi ka naman yayaman. Gasino lang ang mahuhugot mong panalo. Yung taya mo sa tong 8, hindi magiging doble. Samantalang sa karera, yung $10 mo, magiging 100 beses na doble yon. Ayon na rin kay Cynthia, Executive Director ng Mission for Filipino Migrant Workers dito sa Hong Kong, habang nananalo raw ang mga nagsusugal, lalong lumalakas ang loob ng mga itong tumaya hanggang mabokya. Pag nabaon sa utang, minsan sa dami ng pautangan dito, nangungutang na rin sila. So yun, cycle of debt, no? Debt na hindi naman nagastos sa talagang pangangailangan, kundi kailangan bayaran mo yung utang mo dahil nagsugal ka.
Kasi ang agency hindi nagbibigay ng resibo. Tuloy, ang nagpapasandaw ng sakripisyo ay ang mga pamilya nila sa Pilipinas. Salat na nga, nag-iikaws pang lalo. Kaya bumuo ng training programs ang grupo ni Cynthia para tulungan ang mga nalulung nating kababayan sa sugal. Ilang mga trainings on cultural performances, singing, dancing, mga ganon. Siyempre, kumbaga, nung una medyo seryoso kaming masyado, puro lang yan, puro training na seminars. Ay, walang pupunta sa yung masyado kasi 6 na araw na nga kami seryoso sa loob ng bahay, nabobobo na kami. Of course, duduno kami dyan, kaya masyado namang seryoso, problema na naman niyang pag-uusapan. Ang nakakatakot lang daw sa sugal, tila may mga sindikato na rin daw ang mga ito. Meron diyang tinatawag ng bangka. At dito kasi sa Hong Kong, bawal ang open exchanges ng currency kung hindi ka nilang nagtitinda. May mga lookout yan sila. At merong naniningil. Kaya mapapansin nyo, wala ka makitang pera. Palaki ang pera. To the thousands nga eh. Kaya kami rin nasya-shock na, paano kayo nagkaroon ng ganong utang? Kasi may nagpapatakbo. Para kay Efren, hanggat kontrolado mo naman daw ang pagsusugal mo at hindi mo hinahayaang malulong ang sarili mo rito, hindi ito masamang pampalipas oras. Mayroong taong mahilig sa sugal, mayroong taong hindi mahilig sa sugal. Mayroon namang tao na ang una nilang priority is ang future nila. Yung iba naman, hindi nila iniintindi yung ano nilang kinabukasin nila, yung pera nila, ipapatalo lang nila sa sugal. Depende sa tao yan eh. Hindi nga madali ang mamuhay sa bayang tila nakakabulag ang mga oportunidad. Ang mga tukso at bisyo, andyan lang sa paligid. Ang tagumpay ng isang OFW worker ay nakadepende lang sa kanyang prioridad. Tulad ng sugal, kung hindi mo aalagaan ng gusto ang iyong alas, sa huli, tataob ang baraha mo. Isang babae ang nakilala namin dito sa Hong Kong. Siya pala ang pinakamatandang OFW at nalaman namin, lagpas 30 taon na siyang DH dito. Bakit sa kanyang edad ay patuloy pa rin nagtatrabaho itong si Mommy Nelly? Mabuhay ang talino ng kababaihan! Mabuhay ang kakayanan ng mga kababaihan! Sa aming pagpasyal sa Chater Park, siyempong naabutan namin ng isang programa. Ipinagdiriwang ng Asian Migrants Association ang Araw ng Kababaihan dito. Samot-saring issue ang isinigaw nila. Andyan ang wage cut ng mga domestic helper, ang karapatan ng mga kababaihan, ang gera sa Iraq at kung ano-ano pa. Sa gitna ng maingay at masayang programang ito, may isang lola na tila nakanakaw ng aming atensyon. Siya si Lola Meli, 69 na taong gulang. Nang unay akala namin, turista. Yun pala'y siya na ang pinakamatandang domestic helper dito sa Hong Kong. 1970s nang siya'y mapadpad dito, kasagsagan noong OFW boom. Tandang-tanda pa niya ang unang larawan ng Hong Kong na bumati sa kanya. Ay, wala pa ito. Malungkot pa ang Hong Kong at saka itong mga organization, wala ito. Kaya ngayon lang ako nag-enjoy kasi masaya na. Ang dating mga building daw ay puros mga damo at talahib pa. Halos wala rin siyang makausap ng Ingles sa islang ito. Dekada 70 noon nang una siyang mamasukan bilang helper sa mga kano sa Clark. Ngunit naisip niya na hindi sapat ang kinikita niya noon at ng asawa, kaya naisipang subukan ang kapalaran sa Hong Kong. At dito na nga siya inabot ng katandaan hanggang sa magkaapo. Maituturing na siya na nga ang pinakabeterano sa lahat ng mga OFW rito. Sa mahigit na 30 taon na pagiging DH at matapos ang mahigit na 5 amo, di pa rin napapagod si Lola Meli na kumayod dito. Kailangan ko magtrabaho dahil apat yung apo ko, isang anak ko. Gusto ko sila mabigyan ng magandang edukasyon. Si kawawa na, wala na silang tatay. Nag-iisa na rin ang ina. Pareho kami widow.
Kaya yun, nagsisikap ako na mabigyan ko silang magandang kinabukasan. Malayo man siya sa kanyang pamilya, pilit na lang raw niyang pinapasaya ang buhay sa piling ng kapwa niya Pilipino. Wala ito mga kaibigan ko. Ako dito ang standby. Kasi ang galing ko raw sumayaw, sabi nila. Animoy artista itong si Lola Meli sa mga Pilipino rito. Paano naman kasi kung umasta ay tila di iniinda ang edad niya? Para sa kanya, wala raw dahilan para maging malungkot. Ito raw kasi ang buhay na ipinagaloob sa kanya. Dapat lang daw na pagsikaping paunlarin ito. Very happy talaga ako dito. Kahit sa pagtrabaho. Ang hirap na dinadanas, parang binabaliwala ko dahil kailangan ko ang pera eh. Kung hindi ko magtiyaga, walang linaga. Ang nagpapasaya sa akin, yung mga tao. Dahil ako walang kapatid, nag-iisa lang ako. Kaya lahat kong kapatid ang tao. Dito nga natsyempohan naming nagdiriwang ng kaarawan ang dalawa sa kanyang mga kaibigan. At lahat edad 50. Sabi nila, wala raw edad-edad dito sa Hong Kong. Kung kinakailangan kumayod, abutin ka man ng 90, gagawin mo. Kung nasa Pilipinas man sila, malamang daw, magugutom lang silang buong pamilya. Pagdating ng linggo, masaya. Naalis yung pagod. Dito sa Dau, Pampanga, natunto namin ang pamilya ni Lola Meli. Si Josephine, kaisa-isang anak niya. Ay, Josephine, Ivan po. Kumusta po? Mabuti naman po. Kayo ang kukumustahin ko. Yung pag nandito kasi yun, at least hindi niya ako pinagtatrabaho. Kung ano, 32 years. pagkatapos namin kumain, siya na lang maglinis. Pinabayaan niya lang kami manood dito ng TV, ganon. Ano siya, masikaso sa amin. Lalo sa mga apo, masikaso siya. Yan, ang bagong ano pa lang si Lola dyan, bagong dating pa lang doon. Aminado si Josephine na kung minsan di niya maiwasang mapag-isip dahil ang ina pa niya ang tila nagiging breadwinner ng pamilya. Inaano ko sa mga bata, kung ano yung nabibigay ng lola nila, sapat na yung wag na silang yung tulad ng mga iba, di ba, yung pabiling kung ano, no. Lola, bili mo ako ng ganito. Sila, at pasalamat naman ako dahil at paano sila, hindi sila ganun. It's na materialistic. Alam din ni Josephine ang pinagdadaanan kasi ng kanyang ina dahil minsan na rin siyang naging OFW. Napilitan lang siyang umuwi noong 1992 dahil na rin sa pangungulit ng kanyang ina. Nag-aalala kasi si Lola Meli sa mga apong naiwan sa Pampanga noon. Ito to yung naipundar ni Aling Meli. Kita nyo naman, kompletong-kompleto. At sa mahigit na 3 dekadang pagkayod ng kanyang ina, marami na itong naipundar ng mga gamit mula sa mga kagamitan sa loob ng bahay nila hanggang sa lupang kinatitirikan ng bahay nila ngayon. Si Virgie na umupahan dito sa apartment na pag-aari ni Aling Meli. Hindi lang niya napaganda ang bahay niya mismo, nakapagpatayo pa siya ng 4 na apartment units dito sa tabi mismo ng bahay niya. Iniisip ko na lang, kahit ganun ang sitwasyon, tanggapin ko na lang kasi nga at ginagawa naman ng mother ko para rin sa akin. Kung hindi rin sinagabro, hindi ko rin maranasan ganito. Kaya pasalamat din ako sa ginawa ng nanay ko kahit papano. Marami talaga siya nagawa para sa akin. Marami. Mama, ako ito. Kaya malayo man sila sa isa't isa, nananatili pa rin silang malapit sa pamamagitan ng telepono. Ayos naman. Naglinis kami. Nanay ko talaga kalog. Ano, nag-aaral ba sila mabuti? Ayos na. Para kay Lola Meli, habang may lakas pa at kaya pa niya, tuloy-tuloy pa rin ang kayod sa bansang itunuring na rin niyang ikalawang tahanan. Sa awa ng Diyos, hindi pa ako nagkasakit. Hindi ako nagsisi. I'm very happy. Philippines is my first home. Second is Hong Kong. Gusto ko pa rin magtrabaho hanggang malakas ako. Kaya ang panalig sa Panginoon Diyos maganda. Kasi ang Panginoon Diyos malaking tulong sa tao. At bago namin siya iwan, may inihabol pa siyang mensahe para sa mga nais ding tumagal tulad niya sa kanilang trabaho. Ay sabi ko sa kanila, magtiyaga kayo, magsipag kayo. At saka, huwag kayong magkukuhan sa mga employee mag-aabuso. Kasi, kunting tiis. Basta hindi lang kayo sinasaktan, tiisin ninyo. Kung alam ba, ginugutom kayo, ibili ninyo yung pera ninyo. Dahil natural yun.
Isa ngang patunay ang mga tulad ni Lola Meli na anumang hirap, anumang sakit na iyong pinagdaanan, kung desidido kang magtagumpay, magagawa mo. At anumang lungkot ng buhay, lagi pa rin may dahilan para magsaya at ngumiti. Tunghayan muli natin ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. Ako naman po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Nagbibigay sigla sa damdamin.